Sana obserbahan naton kahapon bumbudon, no? Ang confirmation of charges is just the start. No? Umpisa sang pag-roll sa procedure sa International Criminal Court. Matuod nga lapit na isa ka tuig si President Duterte dito sa The Hague. Pero with all other cases nga ginhandle sa International Criminal Court, nadugayan man ang start sang proceedings sini. Kung aton madumduman, ang initial gidapat nga schedule sa confirmation of charges is was set on September 23, 2025 last Correct. year. Yeah. Pero tungod sa gin-question sang depensa pamagi kay Attorney Kaufman, ang if I recall correctly, dito to siya nag-focus sa kapasidad sang dating nga presidente kung kaya ba niya nga mag-atubang dito sa International Criminal Court. Gin-reset sa ICC pre-trial chamber ang schedule sang confirmation of charges subong or kahapon nga adlaw. Mhm. Mm. Pero sa settings bala attorney sang ICC sa local courts naton, dako sir ang kinalain considering sir nga ang imo karon nga hibalo regarding sa korte naton kag sa proceedings nila. Ya, lain sir kumpara sa aton nga settings sa local courts naton. Halos pareho lang man bobodon, no? Mhm. Nga halin sa pagdakop sang isa ka akusado, although may ara ka timeline nga ginapang set ang aton nga balaod, pero ang reality sa aton nga practice is tungod sa kadamo sang kaso nga ginahandle sa aton nga mga korte, may interval gid halin sa pagdakop pakadto sa arraignment, no, Mhm. sa aton, then pakadto sa supposed to be ang arraignment kag pre-trial isahon na siya pero may instances nga separate ang pre-trial nga katabo. So normal lang na siya kay kung may mga request man ang either party, ang depensa or ang prosecution, ginapamatian man ina sang korte kagad decide man sila nga mag-adjust sang ilang nga schedule depende man sa kung ano ang request, kung reasonable ba ini siya. Mhm. Mhm. Klaro gid attorney. Pero there was a question man sa karon nga ado may presence sang mga Filipino lawyers considering na hindi daw iya familiar sa ila ining proceedings sang ICC kag judges dara iya sa The Hague, Netherlands attorney. Ang presensya sang aton Filipino lawyers kay counsel man sila para sa mga victims, no? Mhm. So, parte to sila sa pagpresenta man sang prosecution kay kung lantaw na to ng Article 61, no, sang Rome Statute of the International Criminal Court, ang confirmation of the charges before trial, ang purpose ni sini is on the basis sa hearing gina-hold karon is to determine whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds to believe that the person committed each of the crimes charged. So, sa akong pagkangtao bombo doon, ang presensya sa aton ng Filipino lawyers, hindi kid siya sang controlling kid, pero it's like requesting for an expert witness, Mhm. no? Mhm. Hindi man makaya sang prosecution nga isa-isahon sa karon ang kada witness para dito. So, ang pagdala sang Filipino lawyer dito is just to express, no, kung ano ang sentimento man to support the arguments of the prosecution na indeed yara sang crimes against humanity again commit si Mhm. former President Duterte. Mhm. Considering attorney nga isa sa mga bugat gid nga kaso is crimes against humanity gid attorney. Ano ka bugat ni sir sa aton nga mga abogado pag makabati kita nga crimes against humanity? To what extent ni sir nga ano ka bugat ni siya nga kaso sir? Ang crimes against humanity, bumbodon, hindi ni siya sang sang ordinary lang nga Mhm. nga case nga kung siling kita murder. Mhm. Ang murder of course extraordinary gid man siya. Walang tawang Mhm. gin kitil ikaw, may Mhm. gin patay ikaw nga. Ano At ang ano niya ang kabugat niya is it is widespread, hindi lang isa ka tao
ang ginpatay, systematic siya, meaning giplanuhan Mhm. directly against a civilian population. So, hindi siya sang simple lang nga may ginpatay nga tao, may ginpatay nga drug pusher, isolated incident, hindi siya amo sina. Systematic siya nang may giplanuhan ara gid sa plano kung paano pamatsyon ining mga class of persons, ining mga civilians niini. And hindi lang siya limited sa isa lang ka geographic scope, isa lang ka city, isa lang ka barangay, kundi widespread siya. It could be based sa accusation against kay former President Duterte nga it covers the entire Philippines. No? Although nag-umpisa gid man siya sa Davao City, according sa prosecution, sa pagtalaga daw kuno sang former president sa Davao Death Squad, sang siya nakapungko na sa pwesto, na-implement ini siya sa tibuok Pilipinas. Mhm. So, the crimes against humanity no is a heavy accusation Mhm. and one that requires no concrete evidence on the part kung sino man ang naga-akusar no sa dating presidente. Mhm. Mhm. Klaro gid. Pero sa karon ya attorney, pag-abot ya sa imo pananawan, sa sir pananawan sir may tsansa ba nga magbalik si former President Duterte kag kung may ara sir sa paano nga pamaagi attorney? Sa imo paglantaw sir. Okay. Mhm. Sa karon bumudon, hindi ko budlay abi nga magpakot-pakot kita no. It is difficult to foresee the future. Mhm. Sa karon, hindi ko makita nga ma-release siya Mhm. sa panahon sa karon ha. Pero ang nakabutang man sa Rome Statute is that at any time pwede maka-apply ang person or ang defense ang interim release. Mhm. No, pwede na siya applyan. Amo gani ato nga una nag-apply sila sa interim release nga ginkontra man sa prosecution panel. So may period nga naka-statement sa Rome Statute kung mag-grant, no? Kung mag-grant sa International Criminal Court ang iya interim release. So pwede ina siya nga makabalik si President Duterte diri sa Pilipinas or based sa kung ano ang conditions, no? With or without conditions. Kung may conditions man, let's say silingon sa International Criminal Court nga hindi siya pwede magbalik sa Pilipinas, dito lang siya i-release sa third country, no? Depende gid ina siya sa International Criminal Court. So as for me, hindi ko mahambal kung makabalik pa si former President Duterte. So kung para sa iya nga mga supporters, amo gid na ang ilaman nga gina-pray ka gina-hope, no? Sa maiyaman nga sa mga wala man nagasuporta sa iya, syempre they are hoping also nga hindi siya makabalik. Pre-trial chamber kung may ara sang sufficient evidence to establish substantial grounds Mhm. to believe that the person committed each of the crimes charged. Hindi pa ganun, no? Kung sa aton nga ano siguro diri kung i-compare ta siya, although hindi gid man siya apples to apples nga comparison, no? Tantawon siguro nila kung may ara pa sang probable cause, Yeah. no? Kung may ara sang prima facie evidence for reasonable certainty of conviction. Amo nang ilalantawon sa karon, no? Pero ang siling sa Rome Statute, kung may ara sang bisan isa lamang, no, ka-charge nga makitaan sa pre-trial chamber nga may ara sang sufficient evidence to establish substantial grounds, then mag-proceed ini siya sa trial proper. Hmm. So amo na karon sa mga nakaschedule sa subong nga mga inadlaw sa subong nga semana, dira magalibot ang aton nga atensyon. Anyways, attorney, ang isa ka palamang utanon pod, may posibilidad ba nga pwede hilabtan ni Vice President Duterte if ever nag-run siya for president kag nagdaog siya successfully? May possibility ba attorney nga pwede niya hilabtan ang iya nga amay or pwede niya bawion ang iya nga amay halin sa The Hague, Netherlands sa ICC? Okay. Mhm. Medyo hindi makita siguro si Doctor Strange nga maglantaw sa future. Pero sige, Aha. sakyan ko ang question ni Bumbodon. Sa tuod lang Bumbodon, may capacity kin man ng bisan sino nga presidente, no? Nga makapanghilabot sa kung ano man ang affairs sa aton nga bansa. Kaya nga aman, din ini siya nagahalin. Ang presidente sa Pilipinas, siya ang ginatawag nga chief architect sa aton nga foreign policy. Okay. Now, diri kita sa punto sa imo pamangkot kung makahilabot ba dito si
Vice President Sara kung siya maging presidente, no? Hypothetical question, anay. Yes. Sa akong pananaw, Bombo, doon, to some extent, pwede. Pero kung papulion ang former president diri sa Pilipinas, medyo malabo siya. Kaya nga aman, ang jurisdiction and ang pag-detain sa kay former President Duterte ara na sa International Criminal Court. Okay. So wala sang other mechanism, no? Ang Rome Statute nga pabalikon na siya. Isa pa, nakagawas na kita sa Rome Statute eh. We are no longer a member state of the Rome Statute. Mhm. Ikatatlo nga punto, ang jurisdiction over the person, no? Ang jurisdiction over the person dito sa tao mismo. Gin-transfer na sa Philippine government from the Philippines to the International Criminal Court. Sang ginpasakay si former President Duterte sa eroplano sang nagligad tuig, kin-transfer na naton ang jurisdiction over the person from Philippine law or from our country to the International Criminal Court. Ang International Criminal Court, kung doon may ara ini siya sang legal personality. So, pareho gud sa mga korporasyon, no? Kung may incorporated sa punta, may legal personality ini siya, no? Daw tao man. May ara sa natural nga tao, pareho kita, kag may juridical nga tao. So, ining International Criminal Court, may legal personality ini siya nga mag-detain sang isa ka tao nga under sa iya jurisdiction. So what I can see is malabo na mapabalik siya. Siguro pwede kita magpetisyon, nga pabalikon siya diri, pero I do not think nga magsukot ang International Criminal Court. Kung sa ano gid man, ang mga possibility is pwede nga ang mga witnesses, for example, sang prosecution, hindi na pag-i-allow sa government na magkadto dito for one reason or another. That is a possibility. Pero sa karon Bombo doon, malayo pa man ina. Mhm. Dito lang kita na mag-focus sa imo nga pamakot. So, my answer there is, I do not think so. Mhm. Mhm. Klaro gid attorney. Pero anyway sir, isa ka pa man ko tanong last nga question gid attorney ha sa aton nga matagpalamati. May pamangkot man nga nag-abot sa aton nga aulihi ang warrant if ever may ara gid man ha sa mga co-perpetrators. Actually ginpagwa na kahapon ng mga co-perpetrators niya. Ara to si former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, si Oscar Albayalde, Senator De La Rosa, ang aton niya nga napatay na nga opisyal man sang kapulisan naton si Kascolan, and si Senator Bongo. Nga ulihi iya attorney ang ila iya nga warrant kumpara iya kay former President Duterte. Anong natabo diri sir? Ang pag-issue bisang warrant of arrest, excuse me, Bombo doon, Mhm. nakadepende ini siya sa application sang prosecutor. Mhm. Sa prosecutor sa International Criminal Court, wala na siya nag-issue automatically. Gina-applyan pa in siya. Okay. So, ang gina-applyan anay nga warrant of arrest is for the president, former President Rodrigo Duterte. So, ang co-perpetrators niya, kung may ara man, di ko lang balaan kung tuod to ginahambal ni former DOJ Secretary Boyeng Rimulya, kung may ara gid man. Pero nanigurado na lang, no, si Senator De La Rosa. Wala na lang siya nag-attend sa mga Senate sessions. Be that as it may, Bugbo doon, hindi man required ang International Criminal Court prosecution nga mag-apply simultaneously para sa mga co-perpetrators ng warrant of arrest. Nakadepende ina siya sa kung ano ang direksyon nga gusto dalon sa prosecution. So, kung may ara man ng applyan, no, it will be based on the evidence presented by the prosecution. Hindi man abi basta-basta lang makadto lang ang prosecution sa pre-trial chamber kag mag-apply. Kinahanglan nga may ara sang reasonable ground, no, siling sa Rome Statute, reasonable ground to believe that the person has committed a crime within the jurisdiction of the court. In short, Bumbudon, may kailangan i-prove ang prosecution bago maka-apply sa arrest warrant. Kung sa pananawan sa prosecution,
wala sila sa sufficient or reasonable ground to believe nga ining mga co-perpetrators sa panahon subong, no? Nga nakakommit sila sang crime within jurisdiction of the court, pwede nga hindi sila na mag-apply. Possible nga ang una gid nila nga nakit-an sang reasonable ground is para lang gid kay former President Duterte. So ini siya nga mga pamangkutanon ang definitiveness sa mga answers ang prosecution na gid ang makasabat. Pero kung may ara man gid sa warrant, then base maka-expect kita nga mo gyapon ang himuon sang aton government sa pagpa-implement sini. Klaro gid. At least nasanagan kami attorney sa pila iya ka mga palamangkutanon nga nagaabot man sa aton. Sige, imo na lang general statement antes kita iya mag takop attorney sa aton diskusyon subong iya nga mga tinakna ano ang aton nga antabayanan pa kag ano ang aton dapat bantayan bilang mga Pilipino sa kaso ni former President Duterte because pinakauna nga asyano nga former president gigin padala didto iya sa Dahig Netherlands para iya nga atubangon ang kaso nga crimes against humanity. Go ahead po attorney Jasper Teresa. Okay. So sa aton nga mga tagapalamati, ang aton nga nalantaw kahapon kagagabi umpisa pa lang to. No? Mas interesting pagid ang mga magasunod kay magpresenta ang prosecution sang ilaman nga evidence, no? Hindi evidence in its entirety pero para lang ma-convince ang pre-trial chamber nga may ara gid, no? There is sufficient evidence para mag-proceed sa trial kag tong mga charges will stick nga magdikit gid. So lang tawon ta kung ano nga mga pieces of evidence ang ipresenta sa prosecution panel. Sa on a greater scale, no? Ari, liwat-liwat ko may ginhambal, wala ako may ginakampihan diri. We are all entitled to our own opinion, bumbudon. Sino ang ginakampihan mo dira? Bahala ka mo dira. Bahala kita dira. Amon lang niyang aton lang tawon. Isipon naton na kung may ara gid man ginhimo, no, ang former president, no? Base man sa iya nga mga statements. So base amo na ini siya ang time, no? The time of reckoning. Okay? So let this also be a guide for everyone, no? Let us be mindful kung anong aton ginapanghambal in person and in social media, in public. Okay? Kasi pareho sa to kahapon gina-rebut sa depensa nga tong gihambal ni President Duterte was taken out of context. Yeah. So mas maayo nga as a lesson for each and everyone, let us speak clearly, let us say what we mean and mean what we say. Okay? And also, hindi kita magpadala lang sa mga opinion, no, sa kung sino man ini nga mga tao regarding sin. Let us have an open mind. Okay? Hindi kita magpadala sa bugso ng damdamin sa kung ano ang kinahambal. Kung magpabor ba kita sa side sa mga victims, no? Na tyrannical ang kay Duterte or magpanik kita sa statement ni Attorney Kaufman nga the witch hunt ini sa iya tungod kay hindi na sila kakampi ni President Marcos. Maging independent kita sa paghuna-huna sining mga bagay ni ini. And let us always remember na ang pagpursue sa hustisya, no, is not based sa kung ano ang ginahambal lang sa isa ka tao. Let us look at it in its entirety. Before we decide kung guilty o hindi ang isa ka tao, tanawon ta sa kabuuan. And let us trust nga may mga tao pa, no? Let us trust in the ICC. Okay? And the judges. Ang iba namin ginakalaban ang ICC judges. Let us trust in them. Nga learn sila nga maglantaw sang ebidensya nga wala may ginapanigan kag wala may ginakahadlukan. Magapabor man ining sa former president or magapakulong sa alien. Let us trust nga ining mga banyaga nga ini will be capable of delivering justice for the former president or for those who are accusing him of crimes against humanity.